masangsang na amoy ng nabubulok na basura ang unang sumalubong kay Michael. Kasunod nito ang ingay, ang hiyaw ng mga uwak na nag-aagawan sa mga bagong dating na basura at ang walang humpay na ugong ng mga truck na nagdidiskarga ng kanilang mga dala. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Ang kanyang Italian leather shoes ay lumulubog sa putik at dumi. Isang malaking kalokohan. Paanong ang kanyang pinapangarap na paraiso, ang Paraiso Verde, ay may ganitong impyerno sa kanyang paanan? Sir Michael, pasensya na po talaga, sabi ng kanyang project manager, halatang ninenerbiyos. Hindi po ito kasama sa initial survey report. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay abala sa paglibot sa napakalawak na bundok ng basura. Isang dagat ng plastik, mga sirang kasangkapan, at mga basurang hindi na mapapakinabangan. At sa gitna nito, may mga taong gumagalaw, mga aninong nabubuhay sa itinapon ng iba. Bigla, may narinig siyang kakaiba. Hindi ito ugong ng truck o hiyaw ng uwak. Ito ay isang mahinang pag-iyak. Isang iyak ng bata. Napakukunot ang kanyang noo. Narinig mo ba yon? Tanong niya sa manager. Umiling ito. Ang alin po, sir? Hindi na niya pinansin ang tanong. Sinundan niya ang tunog. Bawat hakbang niya ay pabigat ng pabigat, palalim ng palalim sa putikan. Dinala siya nito sa isang lugar na medyo tago, sa likod ng isang tumpok ng mga sirang gulong. Doon, nakita niya ang isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping karton at yero. At sa labas nito, sa isang maruming banig, may isang babaeng nakahiga. Sa tabi nito ay isang maliit na batang lalaki, payat na payat. Ang muka ay puno ng dumi at luha. Ang bata ang umiiyak. Napahinto si Michael. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bata, na marahil ay nasa 6 na taong gulang, ay agad na tumayo at humarang sa babae. Tila pinoprotektahan ito. Nalilisik ang mga mata nito sa takot. Sino ka? Tanong ng bata. Garal-gal ang boses. Hindi pinansin ni Michael ang bata. Ang kanyang tingin ay nakapako sa babae. Nakapikit ito. Ang muka ay maputla at hapis. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. May bahid ng dugo sa kanyang mga labi. At sa ilalim ng lahat ng dumi at paghihirap, mayroong isang bagay na pamilyar sa mukha ng babae. Ilang sandali siyang natigilan. Pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mukhang yon. Ang kanyang mga mata, kahit na nakapikit, ay mayroong isang pamilyar na hugis. Ang kanyang labi, kahit na tuyo at basag-basag, ay mayroong isang lambot na minsan na niyang nakita. At bigla, bumalik sa kanya ang lahat, parang isang malakas na sampal. Lisa Santos, ang dati nilang katulong. Ang mahiyaing dalaga mula sa probinsya na laging nakangiti at laging nakayuko. Ang babaeng pinaratangan ng kanyang ina na magnanakaw, 6 na taon na ang nakalipas. Parang sinuntok ang kanyang sikmura. Naurong siya ng isang hakbang. Hindi maaari. Ang Lisa na naaalala niya ay malusog at puno ng buhay. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang kalansay na nababalot ng balat. Lisa? Halos pabulong na, sabi ni Michael. Tumingin siya sa bata. At isa pang katotohanan ang tumama sa kanya. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang paalisin si Lisa. Ang batang ito ay mukhang nasa 6 na taong gulang din. Napahigpit ang kamao ni Michael. Ang mga tanong ay nagsimulang mag-unahan sa kanyang isipan. Wag mong sasaktan ng nanay ko, sabi ng bata. Nanginginig ang boses, ngunit pilit na nagpapakita ng tapang. Doon natauhan si Michael. Hindi ito ang oras para sa mga tanong. Ang babae ay mamamatay na. Muli siya nang lumapit at lumuhod. Lisa, ulit niya, mas malakas na ngayon. Lisa, gumising ka. Hinawakan niya ang noo nito. Malamig. Napakalamig.
Isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Lizzie! Hindi na siya nag-isip pa. Maingat niyang binuhat ang babae. Nagulat siya sa sobrang gaan nito. Parang wala siyang buhat na tao. Parang isang marupok na bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Tumalikod siya at nagsimulang tumakbo pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang manager. Pasan-pasan si Lisa. Sir Michael, anong? Gulat na tanong ng manager. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Michael. Ang kanyang boses ay nag-echo sa gitna ng tambakan ng basura. Ngayon na. Habang tumatakbo siya, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na yumakap ng mahigpit sa kanyang binti. Ang batang si Leo ay sumunod sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Nakatingin sa estrangherong may buhat sa kanyang mahal na ina. Ang malamig at artipisyal na hangin sa loob ng pribadong ospital ay tila sumasakal kay Michael. Bawat sulok ay amoy antiseptic, isang malinis na amoy na kabaliktaran ng masangsang na amoy ng lugar kung saan niya natagpuan si Lisa. Sir, she's suffering from severe malnutrition and acute pneumonia. Sabi ng doktor, ang boses ay seryoso habang tinitingnan ang mga resulta sa kanyang kamay. Kung hindi niyo siya nadala agad dito, I don't think she would have lasted another day. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Michael. Kasalanan ko ito. Ang pamilya ko ang may kasalanan nito. Iniwan niya ang batang si Leo sa pangangalaga ng isang nurse matapos nitong kumain at maligo. Ngayon, ang bata ay mahimbing na natutulog sa isang sofa sa labas ng kwarto ni Lisa, pagod sa lahat ng nangyari. Puno ng bigat sa dibdib, nagpaalam si Michael sa doktor at nagmaneho pauwi. Ang mansyon ng mga De Villa ay nakatayo sa isang eksklusibong subdivision na papaligiran ng matataas na pader at lunti ang mga halaman. Ang ganda nito ay tila isang insulto sa kalagayan ni Lisa. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria De Villa, sa hardin. Nakaupo ito sa isang eleganteng silya, humihigop ng tsaa habang binabasa ang isang magazine. Ang halimuyak ng mga rosas ay bumabalot sa paligid, ang perpektong imahe ng kapayapaan at karangyaan. Michael, anak, sabi nito. Ibinaba ang tasa ng tsaa at ngumiti. Isang ngangiting laging nakikita sa mga society pages. Maaga ka yata. Kumusta ang side? Huminga ng malalim si Michael. Pinipigilan ng galit na namumuo sa kanyang lalamunan. Nakita ko si Lisa, ma. Ang ngiti ni Doña Victoria ay hindi nagbago, ngunit may bahagyang paninigas sa kanyang mga mata. Lisa? Sinong Lisa? Si Lisa Santos, ang dati nating katulong, mariing sabi ni Michael. Nakita ko siya sa tambakan ng basura sa likod ng Paraiso Verde, nag-aagaw buhay. Ibinaba ni Doña Victoria ang kanyang magazine. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang perpektong timpla ng gulat at awa. Diyos ko po, ang babaeng yon? Anong nangyari sa kanya? Iyon din ang tanong ko, ma. Sabi ni Michael, ang boses ay may bahid ng akusasyon. Ang sabi mo, nahuli mo siyang nagnanakaw at pagkatapos ay umalis. Pero bakit siya napunta sa ganong lugar? Bumuntong hininga si Doña Victoria, isang malungkot at madramang buntong hininga. Iyan ang hirap sa mga taong walang utang na loob, anak. Binigyan natin siya ng trabaho, ng tirahan. Itinuring ko siyang parang anak. Pero ano ang isinukli niya? Ninakaw niya ang kwintas na pamana pa sa akin ng lola mo. At nang mahuli ko siya, sa halip na humingi ng tawad, tumakas siya. Simula noon, hindi na namin siya nakita. Ang kwento ay perpekto. Ang bawat salita ay puno ng hinanakit ng isang among pinagtaksilan. Ngunit mayroong mali. Naalala ni Michael si Lisa. Ang babaeng halos hindi makatingin sa kanila ng diretso dahil sa hiya. Ang babaeng umiyak ng husto nang aksidenteng mabasag ang isang murang plorera. Hindi niya kayang isipin na ang babaeng iyon ay magnanakaw ng isang mamahaling alahas. May kasama siyang bata, ma, sabi ni Michael. Pinagmamasdan ang reaksyon ng ina. Isang batang lalaki,
mga 6 na taong gulang. Isang mabilis na kislap ng kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Victoria bago ito napalitan ng pagwawalang bahala. Kawawang bata. Marahil ay anak niya sa kung sino-sinong lalaki. Ganyan talaga ang buhay sa lansangan. Ang lamig ng kanyang mga salita ay tumagos sa buto ni Michael. Dinala ko sila sa ospital. Ako na ang bahala sa kanila. Dito, nawala ang pag-arte ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang boses ay naging matigas. Michael, naiintindihan ko ang iyong mabuting puso. Pero huwag mong hayaang ang murang awa na yan ay makaapekto sa ating negosyo. Malapit na ang grand launch ng Paraiso Verde. Ang kailangan natin ay positibong publisidad, hindi iskandalo tungkol sa isang dating katulong na magnanakaw. Tumayo siya at lumapit kay Michael, hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Pamilya ang importante, Michael. Ang pangalan natin, ang ating legacy. Huwag mong kakalimutan yan. Tinitigan ni Michael ang kanyang ina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang init o pag-aalala para kay Lisa. Ang nakita niya ay isang nakakakilabot na lamig. Isang determinasyon na protektahan ang isang perpektong imahe kahit ano pa ang katotohanan sa likod nito. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, pinagdudahan niya ang babaeng pinakamamahal at iginagalang niya. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Kailangan niyang malaman ang totoo. At siya mismo ang hahanap ng mga sagot. Alam ni Michael na hindi niya makukuha ang katotohanan mula sa kanyang ina. Kung mayroon mang nakakaalam ng tunay na nangyari, 6 na taon na ang nakalipas, iyon ay ang mga taong matagal nang naninilbihan sa kanilang pamilya. Mga taong nakasaksi sa lahat, ngunit piniling manahimik. Isa lang ang pangalang pumasok sa kanyang isip, Manang LV. Si Manang LV ang dating head cook ng mga De Villa. Mahigit 20 taon itong nagsilbi sa kanila bago magretiro 2 taon na ang nakalipas. Siya ang pinakamalapit kay Lisa noon. Itinuring niya itong parang sariling anak. Kinabukasan, matapos masigurong maayos ang kalagayan ni Lisa at ng anak nitong si Leo sa ospital, sinadya ni Michael ang maliit na bahay ni Manang LV sa isang simpleng subdibisyon sa Cavite. Ang bahay ay maliit ngunit malinis, napapaligiran ng mga halaman sa paso. Nagulat si Manang LV nang makita si Michael sa kanyang pintuan. Sir Michael, ano po ang ginagawa niyo rito? Manang LV, maaari po ba tayong mag-usap? Seryosong tanong ni Michael. Pinapasok siya ng matanda at pinaupo sa kanilang maliit na sala. Nag-aalangan ang mga kilos nito, tila may bigat na dinadala. Manang, tungkol po ito kay Lisa, panimula ni Michael. Sa pagkarinig pa lang ng pangalan, isang anino ng takot at lungkot ang gumuhit sa mukha ni Manang LV. Napayuko ito at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang duster. Anong tungkol sa kanya, iho? Nakita ko po siya. Itinaas ni Manang LV ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakita mo siya? Kumusta siya? Saan siya? Nasa tambakan po siya ng basura, Manang. Putol ni Michael sa sasabihin nito. Ang bawat salita ay may bigat. Nag-aagaw buhay. Isang impit na iyak ang kumawala sa lalamunan ng matanda. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Diyos ko po, ang bata kasama ba niya? Tumango si Michael. May anak po siyang lalaki, si Leo. Napahagulgol si Manang LV. Ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang ulan. Patawarin mo ako, iho. Patawarin niyo kaming lahat. Hinintay ni Michael na kumalma ang matanda. Nang sa wakas ay tumahan ito, naglakas loob na siyang magtanong. Manang, ano po ba talaga ang nangyari? Nagnakaw po ba talaga si Lisa? Umiling-iling si Manang LV.
Ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi, kailanman ay hindi magagawa ni Lisa yon. Inosente siya, Michael. Inosente ang batang iyon. Kung ganoon, bakit po siya pinaratangan? Bakit po siya pinalayas? Nag-atubili si Manang LV. Tumingin ito sa paligid, tila natatakot na mayroong makakarinig. Hindi ko pwedeng sabihin, iho. Mapapahamak lang ako. Ang pamilya ko. Manang, nasa ospital po si Lisa. Halos mamatay na siya dahil sa mga sikretong tinatago ninyo. Marising sabi ni Michael. Ang boses ay may halong pakiusap at galit. Ako po ang bahala sa inyo. Poprotektahan ko po kayo. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Tinitigan siya ni Manang LV. Nakita nito ang determinasyon sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim, tila kumukuha ng lakas ng loob. Ang yumaong ama mo, si Don Ricardo. Nanginginig na panimula ng matanda. May kinalaman siya, iho. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Michael. Anong kinalaman ni Papa? Hindi mabuting tao ang ama mo, Michael. Umiiyak na, sabi ni Manang LV. Isang flashback ang biglang pumasok sa isip niya. Isang gabi, nakita niya mula sa siwang ng pinto ng kusina kung paanong hinawakan ni Don Ricardo ang braso ni Lisa. Pilit nang ngumingiti si Lisa, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang takot. Ginalaw niya si Lisa, bulong ng matanda, puno ng pait. At ang Donya, ang nanay mo, alam niya ang lahat. Alam niya ang ginagawa ng asawa niya. Pero para maprotektahan ang pangalan ng pamilya, nagbubulag-bulagan siya. Parang gumuho ang mundo ni Michael. Ang imahe ng kanyang iginagalang na ama ay biglang nabasag. Nang malaman ng nanay mo na buntis si Lisa. Patuloy ni Manang LV, at ang ama mo ang ama ng dinadala niya. Doon niya ginawa ang kwento ng pagnanakaw. Itinapon niya si Lisa na parang basura para pagtakpan ang kasalanan ng asawa niya. Pinagbantaan niya kaming lahat. Ang sino mang magsalita ay mawawala ng trabaho at sisirain niya ang buhay. Patawarin mo ako, iho. Pinili naming manahimik para sa aming mga pamilya. Hindi makapagsalita si Michael. Ang galit, ang pandidiri, ang sakit, lahat ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan. Ang karangyaan ng pamilya de Villa ay itinayo sa ibabaw ng mga nawasak na buhay. Alam na niya ngayon, ang kalaban niya ay hindi lang isang kasinungalingan. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang ina. Bago siya umalis, may huling sinabi si Manang LV, isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Ang kapatid mong si Christine. Baka may alam din siya. Ang art gallery ni Christine, ang kanyang santuwaryo. Dito, siya ang may kontrol. Bawat pinta, bawat kulay, bawat anino sa canvas ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Ang amoy ng pintura at turpentine ay mas matamis pa para sa kanya kaysa sa alinmang pabango. Dito, malaya siya. Ngunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Michael, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita noon. Naramdaman ni Christine ang unti-unting pagguho ng mga pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang mundo. Michael, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili habang ibinababa ang kanyang paintbrush. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Michael. Ang boses ay direkta at walang paligoy. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Tungkol kay Papa at kay Lisa. Sa pagkarinig ng dalawang pangalan sa iisang pangungusap, naramdaman ni Christine ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang mga braso. Anong sinasabi mo? Matagal nang wala si Papa. At si Lisa, umalis na siya. Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang programmed na sagot. Isang linyang matagal nang itinuro sa kanya.
Hindi siya umalis, Christine. Pinalayas siya. Giit ni Michael, lumalapit sa kanya. Pinagbintangan siyang magnanakaw para pagtakpan ang kasalanan ni Papa. Napaurong si Christine. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Sinisiraan mo si Mama. Si Mama mismo ang nagsinungaling sa atin. Sa buong buhay natin. Sigaw ni Michael. Ang galit at sakit ay bakas sa kanyang boses. Alam mo ba kung nasaan si Lisa ngayon? Nasa ospital? Butot balat. Dahil itinapon siya ni Mama sa isang tambakan ng basura, 6 na taon na ang nakalipas. Napailing si Christine. Tinatakpan ng kanyang mga tainga. Tumigil ka na. Ayokong marinig. Pero hindi tumigil si Michael. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sinabi ni Manang LV, ang tungkol sa pagbubuntis ni Lisa, ang tungkol sa kasalanan ng kanilang ama. Bawat salita ni Michael ay parang mga martilyong sumisira sa pader ni Christine. Sa likod ng mga guho, may mga anino ng nakaraan na pilit kumakawala. Mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Nang matapos si Michael, ang tanging nasabi ni Christine ay, "Umalis ka na. Umalis ka na, please." Ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Nang maiwan siyang mag-isa, napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Ang boses ng kanyang ina ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng iba, Christine. Pamilya ang pinakamahalaga. We protect our own. Mahina ka, Christine. Hindi mo kaya kung wala ako. Napapikit siya ng mariin. Ang mga salitang yon ang bumuo sa kanyang pagkatao. Ang mga salitang yon ang kanyang naging kulungan. Napatingin siya sa isang lumang family picture na nakasabit sa isang sulok ng gallery. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, nakangiti ng malapad. Ang kanyang ina, si Doña Victoria, ang depinisyono ng karangyaan. Si Michael, isang binatilyo pa. At siya, isang batang babae na may pilit na ngiti. Bigla, isang pira-pirasong alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang gabi, ang malakas na boses ng kanyang ama sa library. Isang katulong na umiiyak habang mabilis na lumalabas ng silid. Nakikita niya yon. Tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang nangyari. Naglilikot lang ang imahinasyon mo, anak. Malamig na sabi nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Masyado ka lang pagod. Matulog ka na. Pinilit niyang kalimutan ang alaala, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pinilit niyang maniwala sa sinabi ng kanyang ina. Dahil kung hindi, guguho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang maniwala kay Michael ay ang pagtanggap na ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan at hindi niya alam kung kaya niya iyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nanginig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan sa screen. "Mommy," sinagot niya ito. "Hello, Ma?" "Anak, I just called to check on you," sabi ng malambing na boses ni Doña Victoria sa kabilang linya. "Nabalitaan kong nagpunta dyan si Michael. Parang yelo ang dumaloy sa mga ugat ni Christine. Paano niya nalaman?" "Anak, sana naman ay nasa panig kita." Patuloy ng kanyang ina. Ang boses ay malambing pa rin. Ngunit ngayon ay may nakatagong lamig. Isang banta na tanging siya lang ang nakakaintindi. Pamilya tayo, hindi ba? Parang isang pader na hindi kayang gibain. Iyon ang naramdaman ni Michael matapos kausapin ng kanyang kapatid. Ang takot ni Christine sa kanilang ina ay mas malalim at mas matibay kaysa sa inaasahan niya. Napuno siya ng frustrasyon. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Manang LV, ngunit wala siyang matibay na ebidensya. Salita, laban sa salita. At sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan, ang salita ng isang Doña Victoria de Villa ay mas matimbang kaysa sa salita ng isang dating kusinera. Habang nagmamaneho ng walang patutunguhan, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang taong bahagi ng nakaraan na marahil ay may hawak na susi. Carlo.
ang kanyang dating bayaw. Mahigit 1 taon na mula nang maghiwalay sina Christine at Carlo. Isang magulo at masakit na proseso. Ang opisyal na dahilan ay irreconcilable differences. Pero alam ni Michael na ang tunay na dahilan ay ang kanyang ina. Hindi kailanman nagustuhan ni Doña Victoria si Carlo. Para sa kanya, si Carlo ay isang simpleng abogado na hindi karapat-dapat para sa isang De Villa. Alam ni Michael na may samaan pa rin sila ng loob, ngunit wala na siyang ibang malalapitan. Tinawagan niya ito. Sa kanyang pagkagulat, agad na pumayag si Carlo na makipagkita. Nagkita sila sa isang maliit at madilim na bar sa Makati, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan noon. Si Carlo ay mukhang mas matanda, may mga guhit na ng pagod sa kanyang mukha. "Michael," bati ni Carlo, tumangulang at hindi ngumiti. "Hindi ko inaasahan ang tawag mo. Kailangan ko ng tulong mo, Carlo," diretsong sabi ni Michael. Ikinuwento niya ang lahat. Tungkol sa pagkakahanap niya kay Lisa at kay Leo, ang kwento ni Manang LV at ang pagtanggi ni Christine na harapin ang katotohanan. Habang nagsasalita si Michael, napansin niyang hindi nagpakita ng pagkagulat si Carlo. Sa halip, isang pamilyar na pait at pagsisisi ang gumuhit sa mukha nito. Nang matapos si Michael, huminga ng malalim si Carlo at tumungga ng alak. "Alam ko," mahinang sabi nito. Natigilan si Michael. Alam mo ang lahat ng ito?" "Hindi lahat," pag-amin ni Carlo. Ang boses ay puno ng hiya. "Pero alam kong may ginawang masama ang biyenan mo kay Lisa. Hindi ko lang alam kung gaano kalala. Si Christine, minsan, kapag lasing siya, may mga sinasabi siya. Mga pira-pirasong alaala na hindi niya maintindihan. Tungkol sa inyong ama. Tungkol sa mga katulong. Pero sa tuwing tatanungin ko siya kinabukasan, itinatanggi niya ang lahat." "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" May panunumbat sa boses ni Michael. "Dahil duwag ako," mapait na sagot ni Carlo. "Pinagbantaan ako ng nanay niyo, Michael. Nang magsimula akong magtanong-tanong, sinabihan niya ako na kung hindi ako titigil, sisirain niya ang karir ko at sisiguraduhin niyang hindi ko na makikita ang anak namin. At naniwala ako sa kanya. Kaya tumahimik ako. Pilit kong kinalimutan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko." Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pareho silang biktima ng parehong babae. "Pero may ginawa ako," biglang sabi ni Carlo, tila may naalala. Tumingin siya kay Michael. Ang mga mata ay may bagong kislap. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ako sigurado kung tama ba o isang katangahan lang. Kumuha siya ng tissue sa mesa at nagsimulang mag-drawing gamit ang ballpen. Bago kami tuluyang maghiwalay ni Christine, bago ko lisanin ang bahay na yon, palihim kong kinausap si Lisa. Halatang-halata ang takot sa mga mata niya. Ibinigay ko sa kanya ang luma kong cellphone, patuloy ni Carlo. Isang mumurahing modelo na walang internet, text at call lang. Sabi ko sa kanya, kung saktan ka niya o pagbantaan, i-record mo, itago mo ito, para may ebidensya ka. Napatingin si Michael sa ginuguhit ni Carlo. Isang mapa ng barong-barong ni Lisa sa tambakan, batay sa description ni Michael. "Hindi ko alam kung nagawa niya," sabi ni Carlo. Pagkatapos noon, pinalayas na siya. At hindi ko na siya nakita pa. Itinuro ni Carlo ang isang parte ng drawing. Sa mga lugar na ganito, Michael, ang pinakamahalagang pag-aari ay itinatago sa pinakaligtas na lugar. Isang lugar na hindi mapapasok ng magnanakaw. Sa loob ng unan o sa ilalim ng banig. O marahil, tumingin si Carlo sa mga mata ni Michael. Ang kanyang boses ay naging isang pilit na bulong na puno ng pag-asa. "Hanapin mo ang teleponong yon, Michael. Iyon ang magpapalaya sa ating lahat." Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Isang magandang tanawin na hindi napapansin sa gitna ng bundok ng basura. Para kay Michael,
Ang papalubog na araw ay isang kalaban. Kailangan niya ng liwanag. Kailangan niyang mahanap ang telepono bago tuluyang magdilim. Muli, nilusong niya ang putik at dumi. Pabalik sa lugar na tila naging isang bangungot na sa kanyang isipan. Ang amoy ay mas masangsang ngayon at ang mga kaluskos ng daga sa paligid ay mas malakas. Pero hindi na niya ito ininda. Ang tanging nasa isip niya ay ang sinabi ni Carlo. Ang barong-barong ni Lisa ay naroon pa rin, isang tahimik na testamento ng kanyang pagtitiis. Nang pumasok si Michael sa loob, isang matinding kirot ang muling sumundot sa kanyang dibdib. Ang espasyo ay napakaliit, sapat lang para sa isang tao. Ngunit dito, dalawa silang nagsiksikan, isang ina at isang anak. Sinimulan niya ang paghahanap. Kinapa niya ang ilalim ng maruming banig na gawa sa sako. Wala. Binaligtad niya ang nag-iisang unan na gawa sa pinagtagpi-tagping basahan. Wala pa rin. Kinakalkal niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng iilang damit ni Leo. Mga damit na halatang pinaglumaan na ng ibang bata. Ang puso niya ay parang pinipiga. Bawat bagay na mahawakan niya ay isang paalala ng buhay na ipinagkait sa kanila. Isang plato, isang baso, isang kupas na kumot. Ito ang buong mundo nila sa loob ng 6 na taon. Habang abala si Michael sa paghahanap, sa di kalayuan, 2 lalaking nakaitim ang tahimik na bumaba mula sa isang van na walang plaka. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at may layunin. Sa kamay ng isa sa kanila, mayroong isang pulang galon ng gasolina. Nagsimula na siyang mawalan ng pag-asa. Marahil ay imahinasyon lang ni Carlo ang lahat. Marahil ay itinapon na ni Lisa ang telepono o di kaya'y hindi na ito gumagana. Uupo na sana siya sa sahig sa sobrang pagod at frustrasyon nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang sulok, nakasiksik sa pagitan ng 2 karton, ay isang maruming manika. Isa sa mga mata nito ay tanggal na at ang damit ay punit-punit. Ang laruan ng isang batang walang ibang laruan. Dinampot niya ito. Gumaan ang pakiramdam niya, ngunit may kakaiba. May matigas na bagay sa loob ng katawan nito na puno ng bulak. Doon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para sirain ang tahi sa likod ng manika. Ang sinulid ay matibay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat segundo ay mahalaga. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Samantala, ang 2 lalaki ay nasa paanan na ng maliit na burol. Kung nasaan ang barong-barong, dahan-dahan nilang ibinubuhos ang laman ng galon sa paligid ng dampa. Binabasa ang mga tuyong karton at sirang kahoy. Sa wakas, bumigay ang tahi. Mula sa loob ng bulak, hinugot ni Michael ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Tinanggal niya ang balot. Isang luma, gasgas na cellphone. Hawak niya ito. Ang ebidensya, ang pag-asa, ang sandata na tatalo sa kanyang ina. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pagpasok ng isang matapang na amoy sa kanyang ilong. Amoy ng gasolina. Bago pa man siya makakilos, isang malaking lagablab ang biglang sumiklab sa labas. Ang init ay biglang pumasok sa loob ng maliit na espasyo. Ang mga dingding na gawa sa karton ay agad na nilamon ng apoy. Wala nang oras para dumaan sa pinto. Sinipa niya ang isang bahagi ng dingding sa likuran at gumawa ng butas. Gumapang siya palabas. Ang init ng apoy ay dumadampi sa kanyang likod. Nang makalayo siya sa ligtas na distansya, humihingal siyang lumingon. Ang barong-barong, ang tahanan ni Lisa at Leo, ay isa ng naglalagablab na bola ng apoy. Tinutupok ang lahat ng alaala ng kanilang paghihirap. Nakatayo si Michael sa gitna ng tambakan. Ang mukha ay naiilawan ng apoy. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang cellphone sa kanyang kamay. Hindi lang ito apoy. Ito ang pinal na deklarasyon ng giyera mula sa kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Michael ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng aircon.
Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan na, parang mga malabong guhit ng kulay. Ngunit ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maliit na bagay na nasa kanyang kamay. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagsubok, nagawa niyang makahanap ng luma at angkop na charger para sa cellphone. Ngayon, habang nakapark sa isang madilim na eskinita, hinihintay niya itong magkaroon ng sapat na lakas. Bawat segundong lumilipas ay parang 1 oras. Nang sa wakas ay umilaw ang screen, isang alon ng kaba at pag-asa ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang audio files. Isa lang ang laman nito. Isang file na may petsang 6 na taon na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang garalgal na tunog ng hangin. At pagkatapos, isang boses. Isang pamilyar na boses na minsan niyang minahal at iginalang. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay puno ng lason at pagbabanta. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong sirain mo ang pangalan ng pamilya ko? Ang malamig na boses ni Doña Victoria. Isang hamak na katulong na nabuntis ng kung sino-sino. Hindi po totoo yan, ma'am. Ang mahinang sagot ni Lisa, basag sa pag-iyak. Alam niyo po kung sino ang ama. Manahimik ka! Sigaw ni Victoria. Ang tunog ay bahagyang nasira dahil sa lakas nito. Wala akong alam. At wala ka ring alam. Naiintindihan mo? Ngayon makinig ka sa akin. Aalis ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Kalilimutan mo na nagtrabaho ka dito. Kalilimutan mo na kilala mo kami. At ang pinakamahalaga sa lahat, kalilimutan mo kung sino ang ama ng bastardo mong dinadala. Pero ma'am, saan po ako pupunta? Wala po akong pera. Problema mo na yan. Walang awang sagot ni Victoria. Pero tatandaan mo ito, Lisa. Kapag sinubukan mong bumalik, kapag sinubukan mong magsalita, hahanapin kita at sisiguraduhin kong ikaw at ang anak mo ay maglalaho na parang bula. Hindi mo ako kilala, Lisa. Kaya kong gawin ang lahat para protektahan ang aking pamilya. Natapos ang recording, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Michael. Paulit-ulit. Naglalaho na parang bula. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng panginginig ng buo niyang katawan. Puot. Isang purong puot ang gumapang sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman para sa sariling ina. Nagmaneho siya papunta sa gallery ni Christine. Hindi na siya kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi at pumasok. Naabutan niya itong nakaupo sa dilim, nakatingin sa isang blankong canvas. Michael, hindi niya ito pinatapos. Inilapit niya ang cellphone sa kapatid at pinindot muli ang play. Habang tumutugtog ang recording, nakita ni Michael ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Christine. Ang pagtanggi ay napalitan ng gulat. Ang gulat ay naging takot. At ang takot ay naging isang napakasakit na realisasyon. Ang mga pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Kasabay ng huling salita ni Victoria sa recording, isang malakas na sigaw ang kumawala kay Christine. Isang sigaw na puno ng sakit at mga alaalang matagal nang ibinaon. Napahagulgol siya, yumakap sa kanyang mga tuhod, habang ang mga imahe ng kanyang ama at ang mga umiiyak na katulong ay bumabalik sa kanya na parang isang bagyo. Niyakap siya ni Michael. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang dalawa na sila lang ang magkakampi sa mundong ito. Ngunit nang akala ni Michael ay narating na nila ang pinakailalim, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Mula sa Board of Directors ng De Villa Corporation. Subject, Notice of Suspension. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Allegations of financial fraud. Mismanagement of funds for the Paraiso Verde project. Suspended indefinitely as CEO. All company assets frozen. Isang patibong. Isang perpektong patibong. Habang abala siya sa paghahanap ng katotohanan, ang kanyang ina ay abala sa paggawa ng kasinungalingan para sirain siya.
Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pera. Ang tanging hawak niya ay isang lumang telepono na may isang recording, isang katotohanan na walang sino mang makikinig. Kasabay nito, isang text message ang pumasok mula sa isang numerong hindi rehistrado. Sumuko ka na. Hindi mo kayang talunin ang iyong ina. Napatingin siya sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Michael ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Tinalo na siya. Ang dilim sa loob ng gallery ni Christine ay parang isang kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Si Michael ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, ang tingin ay blanko. Ang mensahe ng pagkatalo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit ang katahimikan ay binasag ng paghikbi ni Christine. Dahan-dahan itong tumigil sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang mga mata ay namumugto at pula. Ngunit may bagong liwanag sa mga ito. Isang liwanag na hindi pa nakikita ni Michael dati. Hindi na ito takot. Ito ay tapang na isinilang mula sa sakit. Hindi pa tayo talo, mahinang sabi ni Christine. Napatingin si Michael sa kanya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wala na akong pera, Christine. Wala na akong posisyon. Paano tayo lalaban? Ginamit niya ang pera at kapangyarihan para kontrolin tayo. Sagot ni Christine, ang boses ay unti-unting lumalakas. Pero hindi niya kontrolado ang katotohanan. At hindi na niya ako kontrolado. Tumayo si Christine at kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Michael. Ang tanging taong nakakaintindi kung paano lumaban sa isang divilla. Sagot ni Christine. Ilang sandali pa, ang boses ni Carlo ang narinig sa kabilang linya. Chris, anong nangyari? Carlo, kailangan ka namin. Sabi ni Christine, ang boses ay matatag. Hindi nagtagal. Dumating si Carlo sa gallery. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang itsura ng magkapatid, alam na niyang may malubhang nangyari. Ipinakita sa kanya ni Michael ang email. Ipinatinig sa kanya ang recording. Habang nakikinig, ang mukha ni Carlo ay nagbago mula sa pag-aalala. Naging galit at sa huli, naging determination. Ito na nga ang sinasabi ko, sabi ni Carlo nang matapos ang lahat. She will burn the world down to protect her secrets, pero hindi niya inaasahan na magkakasama tayong tatlo. Pero paano? Tanong ni Michael. Ang kawalan ng pag-asa ay naroon pa rin sa kanyang boses. Naka-freeze ang lahat ng assets ko. Ang mga abogado ng kumpanya ay nasa panig niya. Hindi mo kailangan ang mga abogado niya, sabi ni Carlo. Isang matalas na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ako ang kailangan mo. Alam ko ang bawat butas sa kontrata ng kumpanya. Alam ko ang bawat legal loophole na ginawa ng nanay mo. Ang akusasyon ng financial fraud? Isang malaking palabas lang yan. Mapapatunayan nating gawa-gawa lang yan. Pero aabutin ng ilang linggo. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Lumapit si Carlo sa isang mesa at kumuha ng isang pirasong papel. Mayroon tayong isang pagkakataon, isang malaking entablado kung saan lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Isang gabi kung saan hindi niya kontrolado ang lahat ng kamera at mikropono. Ang grand launch ng Paraiso Verde. Sabay na sabi ng magkapatid. Tumango si Carlo. Eksakto. Nagsimulang magplano ang tatlo. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa dilim, bumubuo ng isang estratehiya. Ang gallery, na dating santuwaryo ng pag-iisa ni Christine, ay naging kanilang war room. Si Carlo ang bahala sa legal na aspeto. Gagawa siya ng paraan para pansamantalang ma-access ni Michael ang isang maliit na bahagi ng kanyang personal na pondo, sapat para sa kanilang mga kailangan. Siya rin ang kukontak sa isang kaibigan sa media, isang independent journalist na hindi kayang bilhin ni Doña Victoria. Si Christine ang bahala sa logistics sa loob ng event. Bilang anak ng host,
May access siya sa lahat ng sulok ng venue, kasama na ang technical booth. At si Michael, siya ang tatayo sa entablado. Siya ang magiging mukha ng katotohanan. Habang pinagmamasdan ni Christine ang kanyang kapatid at ang kanyang dating asawa na nagpaplano, isang pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-iisa sa kanyang takot. Ang mga taong nasaktan ng parehong tao ay nagkakaisa na ngayon. Ginamit niya ang buong buhay niya para protektahan ang isang kasinungalingan. Sabi ni Christine, ang kanyang boses ay matatag at malamig. Gagamitin natin ang isang gabi para ibunyag ang katotohanan. Bago umalis si Carlo, may huli itong sinabi. Nakausap ko na ang media contact ko. Lahat ng camera mula sa kanyang network ay magiging live. Walang makakaputol ng transmission. Kapag nagsimula na si Michael, wala nang atrasan. Ang gabi ng grand launch ng Paraiso Verde ay perpekto. Ang hangin ay malamig. Ang langit ay puno ng mga bituin. At ang mga ilaw mula sa bagong tayong resort ay parang mga diamating kumikinang sa dalampasigan. Ito ang koronasyon ni Doña Victoria de Villa. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking tagumpay, nakatayo siya sa gitna ng grand ballroom. Suot ang isang mamahaling pulang bestida. Bawat bisitang dumadaan, mga senador, mga business tycoon, mga celebrity ay bumabati sa kanya. Pinupuri ang kanyang galing at panlasa. Ngumingiti siya. Isang ngiting sanay na niyang ginagawa. Ang nangiti ng isang reyna sa kanyang kaharian. Ramdam niya ang kapangyarihan. Ramdam niya na siya ay hindi magagapi. Nilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya si Christine sa isang sulok, nakikipag-usap sa event coordinator. Tumango siya, nasisiyahan na ang kanyang anak ay sumusunod sa kanyang mga utos. At pagkatapos, nakita niya si Michael. Pumasok ito sa ballroom. Suot ang isang eleganteng itim na suit. Lumakad ito, papalapit sa kanya. Sa mga mata ng lahat, sila ang perpektong mag-ina, ang tagapagmana at ang reyna. Ngunit nakita ni Victoria ang isang bagay sa mga mata ng kanyang anak. Isang kakaibang kalmado, isang malamig na determinasyon. Inakala niyang ito ay tanda ng pagsuko. Inakala niyang, sa wakas, natutunan na ni Michael ang kanyang leksyon. Michael, anak, sabi niya, ang boses ay malambing, ngunit may diin. Mabuti naman at natauhan ka na. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito, aayusin ko ang lahat. Isang bahagyang ngiti lang ang isinukli ni Michael. Oras na po para sa speech niyo, ma. Pumunta sila sa entablado. Ipinakilala ni Victoria ang kanyang anak nang may pagmamalaki. Ang utak sa likod ng proyektong ito. Ang aking tagapagmana. Ang aking mahal na anak, Michael de Villa. Nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Michael sa podium. Tumahimik ang lahat. Nag-aabang sa kanyang sasabihin. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaupo sa unahang hilera. Ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga kamera na naka-live broadcast sa buong bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Michael. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang pagbubukas ng Paraiso Verde, isang simbolo ng tagumpay, karangyaan, at legacy. Biglang nagbago ang tono ng kanyang pananalita. Pero ano nga ba ang tunay na legacy? Ito ba ay mga gusali, kayamanan, o ang katotohanan sa likod ng kung paano natin ito nakuha? Napakunot ang noo ni Doña Victoria. Hindi ito ang speech na inaprubahan niya. Sumenya siya sa technical director na putulin ang mikropono. Ngunit si Christine, na nakatayo na sa tabi nito, ay umiling lang. 6 na taon na ang nakalipas, patuloy ni Michael. May isang babaeng nagtatrabaho para sa aming pamilya. Ang pangalan niya ay Lisa Santos. Pinaratangan siyang magnanakaw at pinalayas. Iyan ang opisyal na kwento. Nagsimulang magbulungan ang mga tao.
Ang nangiti ni Victoria ay nanigas sa kanyang mukha. Pero hindi iyan ang totoong kwento, sabi ni Michael. Ang totoong kwento ay puno ng kasinungalingan, pang-aabuso, at kasakiman. Isang kwentong matagal nang gustong ibaon sa limot. Ngunit ngayong gabi, maririnig niyo ito. Hindi mula sa akin. Inilabas niya ang lumang cellphone at itinapat sa mikropono, kundi mula mismo sa taong gumawa ng kwento. Pinindot niya ang play. Ang malamig at malupit na boses ni Doña Victoria ay pumuno sa buong ballroom. Ang bawat salita ng kanyang pagbabanta kay Lisa ay umalingaw sa mga speaker. Malinaw at hindi maikakaila. Hahanapin kita at sisiguraduhin kong ikaw at ang anak mo ay maglalaho na parang bula. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga bulungan ay naging gulat na mga singhap. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat mula kay Michael patungo sa nanlilisik na mukha ni Doña Victoria. Ang kanyang perpektong imahe ay nabasag sa libo-libong piraso sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, 2 unipormadong pulis na pinapasok ni Carlo mula sa likurang pinto. Ang tahimik na lumakad papalapit sa kanya. Doña Victoria de Villa, inaaresto ka namin para sa grave threats at obstruction of justice, sabi ng pulis. Tumayo si Victoria, ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Hindi niya pinansin ang mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Michael, nag-aapoy sa puot. Sinira mo ang lahat, sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang reyna, kundi isang desperadong babae. Sinira mo ang pamilya. Habang pinoposasan siya at inilalabas ng ballroom, ang huling nakita niya ay ang mga nagliliyab na flash ng kamera, ang mga mausisang mukha ng mga taong dati humahanga sa kanya, at ang malamig, determinadong mukha ng kanyang anak, ang tagapagmanang sumira sa kanyang pekeng paraiso. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ng mga De Villa ay dumaan na parang isang bagyo. Winasak ang lahat ng kanilang itinayo at nag-iwan ng isang katahimikan na unti-unting nagbibigay daan sa pag-usbong ng panibagong buhay. Si Doña Victoria de Villa ay napatunayang nagkasala. Ang kanyang larawan sa mga magazine ay napalitan ng mga kuha mula sa korte. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang karangyaan ay naglaho. Ang imperyong binuo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Si Michael, habang nakaupo sa waiting area ng ospital, ay tahimik na binabasa ang balita sa kanyang cellphone. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Tanging isang mapait na kapayapaan. Isinara niya ang kanyang cellphone nang bumukas ang pinto ng kwarto. Sir Michael, gising na po siya, sabi ng nurse, nakangiti. Tumayo siya at pumasok sa loob. Si Lisa ay nakaupo sa kama, nakasandal sa mga unan. May kulay na ang kanyang mga pisngi at may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Malayo sa itsura ng babaeng natagpuan niya sa tambakan ng basura. Sa tabi niya, abala sa pagguhit ang anak nitong si Leo, na ngayon ay malusog at masigla. Michael, bati ni Lisa, ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw. Lisa, sagot ni Michael, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kumusta ka? Salamat sa Diyos. Ayos na ako, sabi niya. Salamat sa'yo. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang panunumbat. Walang pangangailangang balikan ang lahat ng sakit. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo, panimula ni Michael. Ang Paraiso Verde. Kinansela ko na ang proyekto. Tumingin si Lisa sa kanya. Nagtataka. Hindi ko kayang magtayo ng isang paraiso sa ibabaw ng impyernong pinagdaanan mo, patuloy ni Michael. Kaya ibinenta ko ang lahat ng shares ko sa kumpanya. At ang perang nakuha ko, gagamitin ko para ayusin ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lisa. Ang tambakan ng basura, lilinisin na ito, sabi ni Michael. At sa lugar kung saan dating nakatayo ang barong-barong nyo, magtatayo tayo ng isang bagong gusali.
Isang lugar na tutulong sa mga taong dumanas ng pang-aabuso. Isang santuwaryo para sa mga biktima na gustong magsimulang muli. Napaluha si Lisa, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng pasasalamat. Ipangangalan ko itong Lyra Sanctuary, sabi ni Michael. Napakunot ang noo ni Lisa. Lyra! Bakit Lyra? Dahil ang Lyra ay isang konstelasyon ng mga bituin, paliwanag ni Michael. Isang simbolo ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging merong liwanag na gagabay sa atin pauwi. Sa sandaling iyon, lumapit si Leo kay Michael at ipinakita ang kanyang drawing, isang larawan ng isang malaking bahay na may hardin. Sa harap nito ay may 5 tao na magkakahawak kamay, isang lalaki, isang babae, isang maliit na bata, at 2 pang babae at lalaki sa kanilang tabi. Sino-sino ito? Tanong ni Michael, nakangiti. Ikaw yan, si nanay at ako. Sabi ni Leo, itinuturo ang mga figura. At sina Tita Christine at Tito Carlo. Nagkatinginan sina Michael at Lisa. Sa simple at inosenteng guhit ng isang bata, nakita nila ang hinaharap. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pinagdaan ng sakit at pinagsaluhang pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang burol na natatanaw ang malawak na lupain, ang 5 tao mula sa drawing ni Leo ay magkakasamang nakatayo. Sa ibaba, ang mga bulldozer ay nagsisimula ng magtrabaho, hinahawa ng lupa, tinatabunan ng madilim na nakaraan. Pinanood nila ang paglubog ng araw, walang nagsasalita, hindi na kailangan. Ang kanilang magkakaugnay na mga kamay at ang tahimik na pag-asa sa kanilang mga puso ay sapat na. Dito, sa lugar ng isang basurahan, isang bagong paraiso ang isisilang, isang paraiso ng paghilom.